Your Honor, maybe the chair of the LTFRB can also answer because they also conduct po yung sa Hindi, huwag ka public muna utility. magturo, sir. Ikaw muna. Ikaw Yes, sir. kausap ko eh. Nakita mo lang siya, tinuro mo na agad. Ikaw muna, sagutin mo muna ako. Kasi sabi mo, 4 times ka nag-inspection. Binanggit mo yung mga araw na yon, which means hindi ko kayo nag-conduct ng mga pag-inspect sa mga bus na ito to ensure na sila roadworthy bago magbiyahe. Ano po? Fire extinguisher. Sabi niyo po, paano ba ka nag-inspect sa loob ng bus? Once a year? Once every 10 years? Once every 100 years? Paano ba, LTO, sir? Your Honor, we do that in during sa yung pong Holy Week, Holy like Week, eskwela, eskwela. undas, Aha. and Pasko po. Okay, so Yun po yung for Holy regular Week, undas, Balik eskwela, Your Honor, and then Christmas. Yun, Christmas, apat. Pasko. Okay. Yes, Your Honor. Now, bakit na nag-expect? Gusto ko maparusahan yung inspector na yun. Your Honor, maybe the chair of the LTFRB can also answer because they also conduct po yung sa Hindi, huwag ka public muna utility. magturo, sir. Ikaw muna. Ikaw Yes, sir. kausap ko eh. Nakita mo lang siya, tinuro mo na agad. Ikaw muna, sagutin mo na ako. Kasi sabi mo, 4 times ka nag-inspection. Binanggit mo yung mga araw na yon, special holidays. Now, nag-inspect ako, may mga bus doon na yung fire extinguisher, 2 years na expired. Meron pa nga, almost 2 years na. Meron kalawang na. Now, pagkaroon na-disgrasya ang bus at nagkaroon ng sunog, useless yung fire extinguisher. So, ibig sabihin yung inspector mo, inutil, tamad. Kaya sir, kapag halimbawa nagkaroon ng disgrasya sa bus at may nasunog yung bus at may namatay dahil sa sunog, kailangan bitayin yung inspector mo. Yes, Your Honor. Dahil ibig sabihin, hindi gumana yung fire extinguisher. Tapos isa pa sa may dagdag ko, walang mga emergency exit. Kasi po, alam niyo nung after talagang nung umikot nga kay Saudas, we were able to discuss with Chair Guadis, no? Pero on our part, we have to also discuss with LTO ASEC Vigor. Parang we will have to maximize nga lang po yung ating tauhan, no? But I guess ang pinaka-importante po dito is that we will revive yung function ng LTFRB at LTO together po to do the things of checking it more than the normal, and it should be done more often po. Dahil tama po kayo, yung sa, even though maganda po yung ginagawa natin sa mga PMVIC, pag-check ng sasakyan, but that only happens once a year po. It is really more than that we need to do, and we will have to coordinate better between the two agencies po para ma-attain po yung objective na nasabi nyo na hindi na po maulit or talagang ma-minimize po natin yung ganong klaseng insidente po. Wala ba kayong sistema in place na para ma-monitor nyo yung maintenance na ginagawa ng mga bus companies sa kanilang mga buses? Mr. Chair, may I be recognized? Yes, sir. For the buses, we do a yearly inspection before, as a requisite before they are registered with the LTO. If the LTFRB is satisfied with the inspection on the outside of the buses, we turn it over to LTO for the engine for the roadworthiness, Mr. Chair. Oh, so tinuro ka, kanina tinuro mo siya. No, Your Honor, yung sa panglabas lang po to Panglabas. check if the signs are there. But as to the roadworthiness, it is with the LTO, Mr. Chair. Okay, so ikaw kakausapin ko ngayon. Napansin ko rin halos lahat ng mga bus, nung hingihan ko sila ng insurance policy para sa bus at para sa mga pasahero, wala silang mapakita. Very important po yun. Dapat you make sure na merong silang insurance, especially para sa mga pasahero. Why did I say that? Marami na pong karanasan sa programa ko sa radyo na matapos makadisgrasya yung bus o yung pasahero ay nasa loob